Katulad ng ginawa kay Digong sa dahig. So ngayon guys, meron tayong panibagong pag-uusapan. So actually, ano lang kasi umaga no. Di ba kung si Digong dati, tawag dito, kinakapihan nila. Yung si Robin Padilla. Pa ni Robin Padilla. Dinadala pa nila sa simbahan, tapos sinusubuan pa nila ng lugaw kahit karton, di ba? Ngayon meron ng panibago. Si Bato na. Eto guys, Maya ganon, senador mo karton. Bring him home 2.0. Bring him home 2.0. Yan yung sinasabing guided by the Holy. Uy, pangit yun sa Bible Parang sasabihin mo, I am guided by the Holy Spirit. Yun yung pinakamatindi, mga kababayan. Pero ngayon, holy. As in holy by the... Holy ka na. Holy ka na. You are guided by the Interpol and ICC. Okay? Isipin nyo mga kababayan si PBB, sa administrasyon lang ni PBBM mangyayari yun. Oy, yung diba? Magiging karton. Ay, grabe. Ang sama mo. Totoo. Ang sama mo. Grabe naman. Noong una, bato naging marshmallow. Pero mas malala pala, pre, yung bato naging karton. Isipin nyo mga kababayan ito, pagbalik namin ng Pilipinas, meron akong i-reveal. Kasi nakausap ko si Ninong Ninong? Si Ninong! Anong sabi? Ang sabi ni Ninong? Ako na ang bahala pag tumakbo dito, hindi namin tatanggapin. Nagkakatuwaan lang kami dito mga minamahala. Pero, di ba, this is quite interesting na itong si Senator Bato de la Rosa, medyo lumalambot talaga. Kasi, noong una, di ba, mapapansin ninyo. Lalambot talaga. Akalain mo, bato to karton? Kasi, di ba, promise mga minamahal, di ba ang sabi niya, noong una, hindi daw siya natatakot sa ICC. Sinong gindabanuhan niya pa? Yung kay Trillanes, nagkaroon sila ng issue. Sige, go ahead, make my day. Kahit ngak-ngak ka pa ng ngak. Diba, napakaklaro naman na sinabi niyan. Tapos ngayon, na na-issue na siya ng warrant of arrest, bigla niya sinabi na bakit ako ini-issue ng warrant of arrest? Tapos ginamit niya pa si Atty. Torion bilang tagapagsalita na dapat daw, ipakita ko sa inyo ito yung sinabi niya kay Atty. Torion, mga minamahal. Para klarado ang lahat dito sa sa ginagawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Lumambot talaga humihingi sila, very clear. Humihingi sila mga minamahal ng rule of law at due process. Like, 'di ba? Hindi ka ba yan ba yung sa nangyari kay Bato kanina? Yung kay Kibuloy, legal counsel to ni Kibuloy, 'di ba? Si Atty. Torion. Yung kasama ni Kibuloy na mag-surrender, nag-counsel din siya ni Bato. Ang sabi niya, dapat daw kung totoo man daw, sabi niya, basahin ko dito if proven true, we trust that the Philippine government will act in accordance with the rule of law. So, 'di ba nakakatawang isipin na si Atty. Torion, yung mismong partido ni Senator Bato de la Rosa, yung mga DDS, nanghihingi ng salitang rule of law na samantalang nung panahon ng tukhang, wala ngang rule of law tapos walang due process. Kumbaga sinasabi nila, idaan daw yung kay Bato sa tamang proseso. Oo. Hindi naman maglalabas ng warrant of arrest ang ICC. Grabe ka, Torion. Grabe ka, Torion. Kay Duterte, hindi mo ginawa yan. Binabypass nga yung batas, di ba? Oo, kay Duterte, hindi niya ginawa yan. Di ba? Kaya nga yan yung sinasabi ko sa inyo, na bakit kayong manghihingi ng... At saka talagang nasa rule of law naman at nasa due process naman talaga. Di ba? Totoo namang nasa rule of law at nasa due process naman talaga yung ginagawa ng administrasyon ngayon. Kasi hindi naman maglalabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court nang wala silang matibay na ebidensya. Di ba? Alam nga naman, ipahiya nila yung kanilang institusyon sa buong mundo. Tama. Di ba, mga minamahal? At saka, take note mga kababayan kay Presidente na rin ang galing, kahit do sa issue ng flood control na idadaan nila sa tamang proseso. Kailangan may managot, pero tumadaan sa tamang proseso. Kasi, ang sabi ng iba, madaliin na daw. Diba? Ito yung sabi ni PBBM madaliin na, sabi ng mga DDS, madaliin na daw yung investigasyon, ipakulong na daw yung dapat ipakulong. Hindi kasi yan Diba? Kasi kung mali yung investigasyon, makakalusot yun. Tama. Madidismiss lang yung kaso. Madidismiss lang yung kaso. Pero kung ginalingan yung investigasyon, diba? So, huli talaga. Hindi na makakawala. So, yun po yung gustong iparating ni PBBM sa mga Pilipino na wag po tayong padalos-dalos ng
ng mga At saka, sinasabi, oo, di ba? kung nasa kapangyarihan ka, wag mong abusuhin yung power mo. Kasi yung power mo, it's only take 6 years. Ganyan lang kaano. Pero Kaya, ako, sa totoo lang, pag ako po yung naging vice president, abusuhin ko, mag-party ako habang binabaha kayo. Bahala kayo sa buhay niyo. Yung aarkila ng fire dancer. Oh, yun. Tapos ipopost yung larawan, tapos bigla ang kumuha. i-delete. Oh, yun. Pag na-screenshot nyo na. Walang paninindigan. Well, kung sa bagay, mga minamahal. Kami ang apoy na hindi Kailan ba nagkaroon ng paninindigan ang mga Duterte? walang paninindigan. Kailan ba nagkaroon sila ng paninindigan, men? Kaya ba? Wala silang paninindigan. Never naman talaga sila nagkaroon ng paninindigan. Kung sa Digong nga, sabi niya, 3 to 6 months, mawawala yung droga, di ba? Nangyari ba? Di ba? Hindi na. Yung jet ski, nagkatotoo ba? O yung pupunta daw siya sa West Philippine Sea, sakayan jet ski, nagkatotoo Pero ang ba? alam ko magkakatotoo, yung abo uuwi ng Pilipinas. Hindi ang alam kung magkakatotoo. Sa iba to, hindi na magpapasko sa bansang Pilipinas. Yan yung totoo kasi huhulihin na siya. Kaya nga. Yan yung totoo. May warrant of arrest na ang lolo ninyo. So, payag ba kayo nun? Senador nyo karton. Alam nyo ba mga kababayan yung pinakamasakit na nangyari sa buhay ni Bato ngayon? Kasi magpapasko, baka maaresto siya. Oo. Tapos ngayon, ang sinabi pa ni Robin Padilla, nung naitanong sa kanya yung mga bagay-bagay about dyan, busy po ako ngayon sa pagsasaayos at paghahanda para sa parating na bagyo. Bago ninyo kami ipagkanulo para maipakulong. Magbanat muna tayo ng buto magbanat para mo. makatulong sa kapwa. As if nagbabanat siya ng buto. Akala ko ba sasamahan niya si De La Rosa? Busy na daw siya ngayon. Busy ka na? Kay bilis namang maglaho na. Anong pakiramdam mo, Senator Bato, na bigla kang nakalimutan ni Senator Robin? Masasaktan ako nun. Aray, ouch, ouch. Sakit. Siyempre. Sound effects muna tayo. Umayos ka dyan, uupakan kita. Kay Robin yun, ha? Sound effects. Guys, alam nyo ba? Sabi ko nga, pag uwi namin ng Pinas, meron kaming i-reveal. Ano yun? Ate ng West Philippine Sea! Oo. At saka, nakausap namin si Ninong ko. Hindi talaga tutulungan si Bato. Wala talaga. Wala talaga. Iiyak si Batong. Magiging literal na karton na. At saka mga kababayan, huwag kayo magpapapaniwala kay Kiko Barsaga, ha? Ino-okray lang kayo niyan. Uy, baka mamaya pumunta na si Kiko Barsaga doon sa dahig. Nagkakape, katabi niya yung karton ni Bato, tapos karton niya, tapos bring him home daw. Hindi. Nakaganyan si Kiko Barsaga, tapos yung sisigaw, bring him home. Bring him home. Tsaka mga kababayan, yung sinasabi ni Kiko Barsaga na na tawag dito, na si PBBM may kasalanan kung bakit ma-aresto si Bato de la Rosa. Alam naman po natin lahat yan. Na ma-aresto naman talaga si Bato. Oo, na walang kasalanan dyan si PBBM. Masingit ko lang. Apaka-bias nyo naman, sasabihin yung kasalanan ni PBBM kung bakit ma-aresto si De La Rosa. Kasalanan po yan ni Digong at ni De La Rosa sa panahon ni Digong kasi abusado po sila sa kanilang kapangyarihan. Yan yung totoo. Maraming namatay, tapos ngayon biglang kasalanan ni PBBM. Tapos hihingi kayo ng rule of law. Paano nyo? Bakit nung panahon ninyo, meron bang rule of law? Meron bang due process? Meron naman daw, basta lang itutumba, tapos na. Nag-desisyon na. Binabypass. Tingnan nyo nga si Dilima, di ba? Nung ginawa nila kay Dilima. Kawawa nga si Dilima kasi ginago nila. Pinagtripan, Pinagtripan. Binaboy ang pagkababae. Ang buhay ni Dilima, pinangimasukan pa nila, di ba? Di ba? Oo. Ginawang katawa-tawa. Nakakainis yun bilang isang babae. Tapos malaman-laman na acquitted pala. So, meaning talaga, mahilig talaga silang gumawa ng fabricated case. Oy, by the way, speaking of fabricated case, ito walang fabricated dito kasi lahat ng mga documents, simula kay Digong, yung 8,500 pages, yung 16 hours video clip, lahat yun totoo. 'Di ba? Tapos kung sakali mga itong si Bato de la Rosa ay dalhin na sa International Criminal Court, lahat po yan may basihan kasi hindi naman po ipapahiya ng ICC yung kanilang reputation, 'di ba? Sa buong mundo kung walang basihan yung kanilang paghuli kay Bato de la Rosa. Pero hindi ibig sabihin na hinuli si Bato, guilty na siya. Syempre dadaan pa din naman siya sa proceeding, sa process talaga. So pero isa lang alam ko diyan, pag na-aresto si Bato de la Rosa,
may magpuputol ng may magpuputol ng tarugong itim. Tarugo. Ano yung tarugo? Bring him home! Ethics ng bingot. Ay, grabe ka naman. Hindi naman po tayo sa mga kababayan Pilipino po natin na may karamdaman na ganyan. Hindi po ito para sa inyo ha, para po ito Opo. kay Jack Aragones. Ay, naman din eh. Pala. Tayo, binago mo yung pangalan. Yari ka kaya, no? Aragones. Yari ka kay... Isusumbong ka namin kay ano. Ay, Yeah. yan ang abangan natin mga kababayan. Alam nyo ba